Mga kwentong pambata. Ang daan patungong Greenlore. Noong unang panahon, sa lupain ng Resparcia, may batang babaeng nagngangalang Carly. Talagang lubos na kinagigiliwan si Carly ng lahat sa pamilya niya. Tinatrato siya na parang prinsesa at palagi na lang sinasabi ng lahat sa kanya kung gaano siya kaganda. Oh, lako! Kasing ganda ka talaga ng isang larawan! At totoo, magandang bata talaga si Carly. Pero ang hindi naisip ng mga tao sa paligid niya na sa ganyang klaseng pagtrato nila, talagang nahumaling na siya sa itsura niya at kagandahan. Madalas inuubos ni Carly ang oras niya sa harap ng salamin habang gandang-ganda sa sarili. Wala siyang ibang ginagawa, hindi nag-aaral o nakikipaglaro sa mga kaibigan. Nang lumaki siya, lubos na naalarma ang kanyang ina sa pagkahumaling sa sarili. Ang ginagawa niya lang buong araw ay titigan ang sarili sa salamin na yan at kausapin ang sarili para bang nawawala na siya sa katinoan. Kahit na yung kawawang batang si Stuart, kanina pa siya hinihintay. Carly, anak, halika't tulungan mo ako sa kusina, maaari ba? Napakaganda ko talaga. Kaya kitang tignan dito buong araw. Carly! Ano po yun, Ina? Kailangan ko ng tulong mo dito sa kusina, anak. Di nagtagal, walang ibang inisip si Carly kundi ang itsura niya. At wala na siyang ibang inisip na kahit ano. Ma, busy pa po ako. Sigurado ako, sobra ng baliw ng batang ito. Wala ba siyang pakialam sa ibang tao? Hindi, nagkakamali ka. Ha? Sinong nagsabi nun? Ang pangalan ko ay Iris. Ako ang anghel ng kaliwanagan. Medyo maganda talaga ang anak niyo. Kaya lang, hindi niya iniisip ang ibang tao. Kahit pa ang sarili niyang ina. Alam ko yan. Pero anong gagawin ko? Hindi naman siya nakikinig sa mga sinasabi ko sa kanya. Tutulungan kita. Basta gawin mo lang ang sinasabi ko sa'yo, di magtatagal, hindi na magiging obsessed at pabaya si Carly. Magaling. Yan ang sagot. Kausap niya ang sarili niya ngayon. Para bang nawawala na siya sa katinoan. Kinabukasan, pagkagising ni Carly, mataas na ang sikat ng araw sa labas ng bintana niya. Humuhuni ang mga ibon at ang matamis na tunog ng ilog na umaagos ang maririnig sa di kalayuan. Dumiretso kaagad si Carly sa mesa niya, pero nakita niya na wala na ang salamin. Ha? Nasaan ang salamin ko? Ma! Ma! Nasaan ang salamin ko? Tinapon ko na. Wala kang ibang ginawa kundi maupo sa harap noon buong araw. Ano? Hindi. Hindi ito patas. Para yun sa ikabubuti mo, anak ko. Ano nang gagawin ko ngayon? Paano ko pa makikita tong maganda kong mukha? Oh, Carly. Ano? Sino yan? Lumapit ka sa akin, Carly. Ang salamin! Nang makita ang salamin sa gubat, agad na lumabas ng bahay si Carly at saka tumakbo para kunin ang salamin. Tinignan niya ang sarili at ngumiti. Para bang akala mo na hipnotismo siya at nabighani sa kanyang sarili. Kumusta? Oh! Sumama ka sa akin. At mula sa salamin, sumama si Carly. Doon, sinalubong siya ng mga paru-paro at mga ibon na lumilipad sa paligid niya. Wow! Napakaganda naman dito! Kumusta, Carly? Oh, kumusta? Sino ka? Ako si Iris. Halika, hayaan mong ilibot kita. May gusto akong ipakita sa'yo na espesyal. Dinala ni Iris si Carly sa kakahuyan sa isang magandang kastilyo.
ang kastilyo ng Greenlore. At sa loob ng kastilyo ay bagay na siguradong magugustuhan mo, Carly. Yay! Pinasok nila ang isa sa mga silid ng kastilyo at sa loob ay isang napakagandang salamin. Isang salamin! Hindi lang yan basta salamin. Yan ang salamin ng paghanga. Mukha namang normal na salamin para sa akin. Tingnan mong maigi. Ipakikita nito sa'yo ang pinakahinahangaan mo sa buong mundo. Pera ang nakikita ng ilan at ang iba ay maraming kapangyarihan. Anong nakikita mo? Nakikita ko ang sarili ko. At alam mo kung ano? Maganda akong tingnan sa pulang damit na yan. Kagandahan pala ang sayo. Anong ibig mong sabihin? Nakikita ko ang sarili ko na may walang kupas na kagandahan. Rosas na damit ang suot mo, mahal. Ha? Sumunod ka sa akin. Marami pang iba. Sandali! Hintayin mo ako! Nagpunta sila sa kabilang silid. Isang higanteng silid na punong-puno ng maraming salamin na may iba't ibang hugis. Tingnan mo, ang liit ko! At napakatangkad ko dito! Tapos, dito bilog ako! Naaaliw naman ako dito! Gusto ko ang silid na to! Naglakad siya sa pasilyo habang naaaliw sa itsura niya sa salamin. Napansin niya na nakarating siya sa pinakadulo ng silid. Doon, tumayo siya sa harap ng lumang salamin. Ano namang nagagawa nito? Ito naman ang salamin ng realidad. Tingnan mong mabuti at makikita mo ang totoong realidad sa mundo sa paligid mo. Oh, hindi! Ina! Bakit mukha siyang pagod at malungkot? At parang may sakit siya? Hindi mo ba yan napansin kanina? Hindi! Noon lang niya napagtanto kung gaano kakonting atensyon ang ibinibigay niya sa nakapaligid sa kanya. Dapat maging matulungin ako kay ina at alagaan siya. May isang silid pa akong ipapakita sa'yo, mahal. Dito tayo. Saan na tayo pupunta ngayon? Dadalhin kita sa Tower of Resonance. Sumama ka sa akin. Medyo malayo-layo ito. At kaya, umakyat sila sa paikot na hagdan na parang walang katapusan. Hanggang sa wakas ay narating nila ang Tower of Resonance. Sa gitna ng malawak na tore ay may troso na nakalapag sa sahig. Ano? Anong bagay na to? Ito ang dahilan kung bakit mo ako dinala sa toreng to? Para lang ipakita sa akin ang kahoy na to? Oh, hindi, Carly. Sandali. Encantados, Sermador, Resalizo, Diana Cadorastia. Pagkasabi niya nito, mula sa troso, lumabas ang espiritu ng anghel. Kumusta, Carly? Ako si Diana. Kumusta? Sabihin mo, ano ang nakikita mo sa salaming ito? Nakikita ko ang sarili ko. Mukha kong masaya. At paano naman ngayon? Siya yung batang kapitbahay ko. Ano nga ulit pangalan niya? Stuart! Tama! Pero mukha siyang malungkot at mag-isa. At ngayon? Hindi! Yan ang mama ko. Mukha siyang malungkot at may sakit. Bakit nangyayari to sa kanila? Anong gagawin ko? Magiging maayos lang ang mga taong ito kung maglalaan ka ng panahon para pahalagahan sila. Nagtatrabaho ng maigi ang iyong ina para masigurong may makakain ka at masusuot. Pero sa tuwing humihingi siya ng tulong, hindi mo siya pinapansin at nakatuon ka lang dyan sa itsura mo. At paano naman si Stuart? Bakit malungkot siya? Wala kasing kalaro si Stuart. Ang gusto lang naman niya ay makasama kayo at makalaro. Pero wala naman siyang pagkakataon.
Naiintindihan ko na hindi ako dapat mahumaling sa sarili ko. Alam ko na ngayon ang laki ng mga napalampas ko at na ang importante maging mabuti at maunawain sa iba. Kung ganon, mukhang naiintindihan mo na ang kahalagahan ng isang pamilya at kaibigan. Pagkasabi nito, ang tore ay napuno ng mabibigat na ulap. At bigla na lang natagpuan ni Carly ang sarili sa kama niya. Ah, nako! Nasaan ako? Ah! Nakauwi na ako! Matindi ang sikat ng araw sa labas ng bintana. Humuhuni ang mga ibon at ang matamis na tunog ng ilog na umaagos ay maririnig sa di kalayuan. Isa talagang napakagandang araw. Maganda para lumabas at maglaro. Nang biglang naalala niya na kailangan niyang tulungan ng kanyang ina. Si Mama. Sabihin niyo, Mama, paano ko po kayo matutulungan ngayon? Ha? Gumana nga! Gumana nga talaga! Pwede mo bang hugasan ang mga pinggan? Pakiusap? Sige po, Mama. Siya nga po pala, iniisip ko po na lumabas at maglaro kasama si Stuart. Mamayang hapon. Siyempre naman, mahal ko. O siya, sige. At magpakasaya ka, anak ko. At kaya lumaki si Carly na mabait at matulunging bata. Tinutulungan niya ang kanyang ina sa mga gawaing bahay at inaalagaan ng mga ibon at hayop sa hardin. Nag-aral siya uli at di nagtagal, nanguna siya sa lahat ng subject sa klase niya.